Nag-labor na ako, nabutok yung aking tubig around 5:32. Hindi ko alam yung gagawin ko kay. Yes? Ang packing business ko. I need to go to hospital. Why? Mommy is, Your bed wet? my bed is wet because mommy is giving birth to Jack. Wanna come out. But Now we come out early. help. Huh? Help. You need help. Mommy need help? No, it's okay. I need to change, honey. Sit down there, mummies. Ambulance is here. Leave that, I'll do that. Don't put, leave it. Natulog ako, biglaan ako. Akala ko nagdamgo lang ako. Hindi ba ako. Tapos, biglaan may pumutok na gano'n. As in na parang, hala, naiihi siguro ako. So, pumunta ako ng CR. Nag-ihi ako. Nandito yung ambulance sa bahay. So, try ko. May ambulance siya. You two twins? No, You're looking twins. Hello, lovely. Do you Hello. want to come and sit down somewhere? Come back in bed, girls. What's your name? Elgin. Elgene? Yeah. Hello, Elgene. So, what, 37 weeks? Yes. Okay. Any complications with the pregnancy? No. Everything good? So, your waters are broken. Yeah. Any pain, any contractions? Yeah, I have contractions now, Okay. but I didn't time it yet. How long does it come back? Okay. You got a rough idea at the moment? Sorry. A rough idea how far apart they are? I can't. I'll do the timing. Just wondered if you had a rough idea how far apart they were. Now is having it now again. Okay, so let me know when it stops and we'll time it between, okay? Okay. So how many other children have you had? 2, but there's cesarean. Those 2 I didn't have labor. So they were both C-section, Yeah. were they? And what was the reason for that? The bridge and the other one is I don't know if I. This one, you're booked in for C-section on the 24th, aren't you? Yeah. 24th of April, yeah? Yeah. But you said there's water everywhere, you said there's blood, didn't you? Yeah. Yeah. Oh, so we just panicked. Yeah, that's okay. Okay. Was that contraction still going on or just stopped? It stopped now. It's not so. I'm sorry. I don't know how to. No, that's okay. Yeah, it stopped now. It's not hurting anymore. And then it will. We were obviously we were talking when we did that one, so when the next one comes, tell me, okay? Okay. And then we'll time between the one. Just sit down for a second. You're able to sit down. So early in the morning, though. I thought I'm just having, and then when I went to the toilet, I washed there's some mucus come out, red mucus. So. And did your whole waters broke or was it just a mucus plug? Whole water, my bed is all wet. Oh. I thought I was like, oh no, it's like, and then I said, what's going on? So I just went pee. Maybe I wanna go to pee, and then when I got this blood, And is it just a small amount? it's just tiny amount. And then when I went to the bathtub, there's some like that mucus, Okay. but it's not super red. It's just like brownish mucus that come out. It's back again. On your finger. It's contracting again. It's painful now, yeah? I'm not going to talk to you now, just let me know when that pain starts to fade away and we'll time it to the next one, okay?
Na ako sa hospital guys, sinugod ako. May ambulance sa bahay. Dinala na ako dito ngayon. Manganganak na yung Inday Elgin guys. Yun yung aking mga gamit. Hello, ang Inday ninyo is kaninang umaga, hindi ko siguro na-explain sa inyo nung nandun pa ako sa bahay. Natulog ako, tapos ang nangyari, akala ko nagdamgo, nag-dreaming lang ako ba na kanang biglaang may pumutok na tubig. Parang ganon. Tapos sabi ko, wala, naiihi siguro ako. Pumunta ako ng toilet. Kaya wala pa man sakit yung aking tiyan. Pumunta ako ng toilet. Pinahiran ko yung kuan ko. Sarili ko. Tapos biglaan ako. Dali-dali ako. Kaya parang feeling ko, hindi talaga normal na ihi lang yun. Kaya ang dami. Pati sa kama ko, ang dami. So, ang ginawa ko, ginising ko si Wayne. Sabi ko kay Wayne na, honey. Ganon mga 5 o'clock. Nagratul-ratul din si Wayne. Honey. Sabi ko sa kanya. So, ginising ko si Wayne. Mga nganak na ako ni kay yung tubig ko pumutok. Tulog na tulog siya kay ano ba ya dito pag yun weekend. So marami pa akong plano kahapon na ganito yung gagawin ko, ganyan kasi madaming mga yung sa buntis bitaw na mga transition na mga maganda tignan ba yung terereret ganon wala gid ako naka-video. Kay this week yung aking schedule na wala pa tong baby to, wala talaga akong feel na ganon na manganganak na talaga ako. Pag gising ko kay Wayne, nagratul-ratul, sabi niya, ano yung kailangan kong gawin? Ano yung kailangan kong gawin, mami? Sabi niya sa akin. Tapos ang contraction ko masakit pag nag-contract yung aking tiyan. Hindi naman siya ganun ka doon sa bahay, hindi na ako naka-vlog. Hindi na ako nakaisip ng pag-vlog doon kasi maraming tao doon sa bahay na pumunta, may midwife, may mga lalaki, mga 5 ata sila doon sa bahay. Sabi ko kay Wayne, hindi ko alam kung anong gagawin natin kasi supposed to be next 2 weeks pa yung aking cesarean section, nakaschedule ako. Hindi ko akalain na maglilibor ako this time. Kaya hindi talaga ako makarelate ba na ano kayang libor, no? Ano kayang feeling sa naglilibor. So, si Wayne, tinawagan niya yung ambulansya. Tawag siya kanang emergency. Pagtawag niya sa emergency, doon na, dumating na yung mga tao sa bahay. Sabi niya, okay ka lang ba? Nagtatanong sila. Ang contraction ko is inuoras-orasan. So, sila din, hindi sila makadecide. Yung lalaki pa muna yung dumating sa bahay. Hindi siya makadecide kung ano yung mas mabuti. Meron na mga gamit doon sa bahay kanina na yung ready na mga anak para normal. Tapos sabi ng lalaki pag dumating ang midwife tapos hindi pa talaga ako sobra talaga yung aking pananakit, yung ganun kasi once na maganon daw, may iba 2 days pa bago mag-anak, may iba na mabilisan ang sakit. Sabi niya magantay lang tayo kasi yung contraction ko daw hindi naman daw ganun ka sobrang talaga yung malapit. So, inorasan every ilang minuto tapos mag-last lang siya ng 30 seconds. So, okay pa ako. Sabi niya, if magsakit mag-contraction ang imong tiyan, masakit ba daw? Sabi ko, oo, pero hindi ganun ka sobrang sakit. So, sabi nila, antayin na lang natin yung midwife. Pag nandito yung midwife, let's see kung ano yung desisyon ng midwife. Mag-decide ang midwife na kaya mo pa, ganun ang sabi niya. Kaya mo pa i-travel, kay dadalhin ka namin sa hospital, i-transfer ako from the house to the hospital. So, yun yung nangyari. From the house to the hospital. Kasi sila dito, hindi sila basta-basta na magdala lang sa akin sa hospital na hindi sila sure baka daw manganak ako sa labas or sa biyahe habang nababiyahe manganak ako. Kaya meron nga daw iba na sobrang quick. Pagkatapos putukan, mabilisan lang, tapos lalabas ang bata. Pero ako, okay naman daw ako. So, pagdating ng midwife, ang daming dumating sa bahay.
Pagdating ng midwife, sabi niya, okay ka lang ba? O, tawa-tawa pa ako. Kaya hindi pa nadadaot yung aking mukha. Kaya tawa-tawa pa talaga ako. Okay lang ako. Kaya ko pa naman. Hindi man ganun ka. Sobrang sakit. So, pagdating ng midwife, chinek lahat. Tapos, tiningnan. Ang naka-joker pa yun kay hindi ako naka-shave kay feeling ko nga next few weeks pa wala gyud akong ginawa, nag-relax yung inda niya, nauulaw ako kay hala uy lalaki yung titingin sa akin, mga lalaki, mga midwife kung iba-iba lang yung tumitingin sa akin, sabi ko I'm so embarrassed, ganon ako. Si Wayne at ang mga bata nandun sa isang room, kwarto ng mga bata, siya yung nag-guide sa mga bata. Tapos tanong na tanong si Jessica at siya ni, Mami, kanang, Mami, is baby coming out? Ganun, Mami, is baby coming out? Is baby? Yes, anak. Ganun pa ako. So, miga na ako dun sa kama ni Wayne. Doon dumating na lahat, na-check na ng midwife. Nagtawag pa sila na mag-report dahil na sila no. Ito yung nangyari, ganito yung nangyari. Nire-report lahat ng pangyayari. Tapos pagtawag nila na si Elgin, scheduled sana siya sa C-section para next few weeks pero nag-ano na siya na water breaking na nga. Hindi kaya makaantay yung aking baby sa next few weeks. Tapos yun, sabi niya, if you're okay, na i-travel daw ako. Ta-travel ako. Tapos pag-travel nila sa akin, doon na, i-ano nila ako, i-transfer nila ako dito sa hospital. Sabi ko talaga kay Win, honey, manganganak na gyud ako nito, honey, manganganak na gyud ako. Hindi ka nag-expect ni Wayne na manganganak ako this day. Kasi ang amin ngang mga schedule, yung schedule ko na binigay ng doktor, yung schedule sa cesarean, tapos yung date, kailangan namin yun puntahan dito na hospital para i-finalize na that day. Sa before ako mag-cesarean is meron pa silang i-finalize na yung isang ano nga yung kung ano basta i-finalize nila lahat kung ano yung kailangan kong gawin, tapos may papirmahan ganun before ko isisaryan. Meron pa akong another one day na magpunta dito para lahat is okay bago ako isisaryan. Yun yung nakaplan talaga. Tapos yung kanang mga holiday ni Wayne, mga off ni Wayne, hindi nagkatugma dahil nga hindi namin ini-expect na manganganak ako today. Hindi ko in-expect na magbuak yung aking tubig today. Akala ko talaga parang, nagising ako ba na parang, parang mayroong gumanon dyan na pumutok. Sabi ko, ngihi lang ako, relax pa ako. Kay ilang weeks pagod yung nasa isip ko, ilang weeks pa. But, hindi pa yung mag-anak, hindi pa ako magsisaryan nito. Kay nakaschedule na nga dahil yung reason bakit ako nakaschedule sa next na cesarean is si Jennifer, nagkwento ko diba sa inyo last time, si Jennifer is nung na-cesarean ako kay Jenny, sobra-sobra yung pag-bleeding ko na risky sa akin anong tawag nito normal, kaya kailangan cesarean pa din si Jessica, si Jenny, cesarean silang dalawa. Itong baby na pangatlo is cesarean din. So, okay pa. Wala pang sakit. Nga, yun na nga si Wayne, nag-off siya. Buti na lang, today? Ano bang, weekend nangyari. Tapos, ang dami pa jud ng kuha ni Wayne, plano for today na dadalhin niya yung sasakyan ko doon kay Bayaw. Di ba, nag-away pag yun kami? Di ba, nakipag-iwalay pag yun ako sa kanya? Kay isog-isog inyong inday na, ug di ka umuwi dito sa bahay, sige magiwalay tayo, ako maglaga nitong mga bata, sobrang isog ko pa. Pagkabuntag, nabuto ang panubigan ni Inday. So, ang aking pag-isog-isog, wala na. Yung pride natin, mawawala pag sa ganun ng sitwasyon. Hindi, di ba ako umiimik sa kanya? Wala akong imik-imik sa kanya. Tapos, pagkuhan diretso, takatawag ughani, akala mo strong ka, hindi ka pala strong na, kaya ko to, lahat ng anak natin nalagaan. Pag ganyan na sitwasyon, hindi na pwede na, hindi kita tatawagin, diretso, ginising ko si Wayne, tapos, ang mga bata nagising, ginising niya, Jessica, Jenny, ganun siya, nagratul-ratul, kaya hindi niya alam gagawin. Jessica, Jenny, mata kay
dadalhin natin si mami sa hospital. Anong yung brainwave na, kanang, dadalhin ko ba to siya sa hospital, dadalhin, or ambulance na lang, sila yung mag-asikaso sa akin. So, mo na yun. Pagdating doon nila sa bahay, chinek lahat, tapos, dinala ako dito sa hospital. Early pa. Early. Wala pang masyadong mga kuan. So, sabi nila, if contraction, hindi pa sobrang worst, antay-antay lang muna. Yung schedule ko, inaano-ano nila ba, yung mga, wala pa lang masyadong doktor pag weekend. Yun yung sinabi nila sa akin, kaya pag-antay muna, mag-contraction, kung kaya ko pa talaga, kailangan ako mag-antay ng mga ilang oras. Okay pa ako. Okay pa. Oh, smile. Good morning. Nanay. Grabe ka, kuan. Parang sabi nila, she's alright. Baka wala pa yan siya naglibor. Nag-uusap yung mga tao. Tapos sabi, ito ba si Elgin? Tapos, oo, ito ba si Elgin? Anong nangyayari? Manganganak na ba? Manganganak na gyud ako kay naglibor naman gyud talaga ako. Pero parang feeling ko, hindi pa. Strong pag yun ako. Sa bahay, strong ako. Ako pa yung nagkuha ng sapatos. Tapos yung mga gamit ko pag yun, hindi pag yun na ready lahat. Yung, lang kay baby, nilagay ko dun sa, iwan ko kung nag-vlog ata ako na nag-impake ako biglaan. Parang may vlog ako, nag-impake akong biglaan. Yung sa baby lang. Yung sa akin, hindi pa nalagay suitcase. Nandun pa rin sa taas ba. Kaya ang feeling ko nga, unahin ko lang itong sa baby. Kaya the next following week, doon ko pa i-finalize yung sa akin. Doon ko pa ilalagay yung aking mga gamit. Yun nga, nakaplano lahat na, next week na ito, ito gagawin ko ganito. Tapos ang nasa isip ko ay, hindi mo na ako maliligo tonight dahil kuanoy ka nang bukas na ako maligo. Tapos yung nag-away kami, ay, makalimutan na lagi lahat kung anong mangyayari. Madami yon siyang plano, sinabi niya sa akin. Kahit nag-aaway kami ni Wayne, sinasabi niya kukunin ang mga bata, dalhin ko kay Bayaw, kay kailangan ko itong i-fix itong iyong kuan sa sakyan, ganito, ganyan. No, oo, hindi ako umiimik na, karang pride lagi ba, maldita kayo, alam ko yung sinasabi niyo sa akin, kaya pa, ang contraction, kaya pa talaga. Kahit sa bahay, masalita talaga ako na tawa-tawa lang. Tapos, always nila akong chinecheck kung nananakit na ba sobra-sobra yung balakang ko, yung ano ko. Sabi ko, no, hindi. Kung i-rate nimo ang sakit 10 to 5, 5 to 1 to 10, ano daw, ang severe is 10. Tapos yung i-rate ko, sabi ko 5 or 3. Kaya hindi ako nila i-diretso na magpanik-panik sila. Wala silang panik-panik. Ako at si Wayne yung nagpanik kanina nung nasa bahay pa ako. So, yun na, dating na yung mga, ang gulo naman ng pinto ko eh. Nung dumating na yung midwife doon, matagal-tagal pa bago sila nag-decide na dalhin ako dito sa hospital. Grabe yung experience ko ba? Sabi ko, grabe itong bata na ito. Sabi ko, palagi yun akong nagsasabi, I hope guys, hindi ako maglilibor, no? I hope hindi ko maranasan maglibor, no? Kaya yung friend ko na nanganak, yung mga friend ko na kilala ko nanganak, naglibor sila. Ako, never ko naranasan kay Jessica at Jen. Sabi ko, I hope hindi ako maglibor, mag-contraction, na I hope kaya ko pa lahat. I hope hindi. Always akong hope na hindi maglibor. Pinaranas talaga ako ng libor. Good luck to you, mami. Pinaranas talaga ako ng libor. First time ko yun na naputukan ng tubig. Yun nga, tinatanong nila ako, have you experienced it before? Sabi ng lalaki. Sabi ko, no. Hindi ko na-experience na putukan ng tubig. Hindi ko na-experience na yun nga, may dugo na lumalabas. Tapos nagpunta pag yun ako ng ang CR. Nag-try ako mag-shave. Kay maulaw lagi ako, kay dapat next week pa ako mag-shave para limpyo-limpyo naman. Tagas na kayong sagbot.
tagas aking sagbot. Sabi ko, bahala yan. Oy, kung anong makita nila. Basta hindi man nila ako kilala, bahala na lang yan. Unya, nasa kama na ako. Bumangon na naman ako. Sabi ni Will, saan ka na naman? Sabi ko, mag-toothbrush. Kay 5 o'clock, good. Mag-toothbrush ako. Kay baho ang baba. Ang daming interview ng mga tao. Pag magsagot ako, mahiya ako raw. Pagbuga mo doon ang baho-baho. Sabi ng lalaki na yung parang midwife or ano yun siya, parang emergency. No, that is not the time for that. That's not important at all. Mas unahin daw namin itong bata. Kaya yun, pinahiga ako sa bahay. Mga ilang oras, hindi pa man talaga severe. Kaya ngayon, relax yung Inday. Toothbrush gyapon ako Sabi ko mangihi na lang ako kay di man nila ako papasukin ng CR bag-ihi daw kay baka batak ka daw mag diretso ang bata baka ayaw nila na pag nag-ihi akala mo naiihi lang ako pero ano pala baka makaanak daw ako dun sa CR ganun mga sinasabi nila. Sabi ko mag-ihi ako hindi lagi ako mag-anak-anak dito CR pero toothbrush ko toothbrush yung Inday. Walang lipstick. Wala ako kadalag lipstick. Nakalimot na lahat ng mga ganyan pala, no? Pag nasa sitwasyon ka na ganyan, hindi mo na maisip na mag-lipstick muna ako, magkuhan. Marami akong uri, ang aking sapatos, hindi mo na maisip sometimes na yung mag-lipstick pa ako. Pag nag-break na yung tubig na, nagratol-ratol na yung Inday. Pero sabi nila sa akin, relax ko lang daw. Take it easy. Tapos, pag mananakit, mag-contraction, hinga ng malalim. Room. Tour ko kayo dito sa aking room. Ayan. Dito ko pinanganak si Inday Jennifer. Ito yung room nila. Bago pa ito, ilang years pa lang ito. Ayun yung aking mga gamit na sinabi ko sa inyo, hindi na impake na masyado. Naka-open yan lahat kay nandyan ang aking mga needs. Tapos ito, meron silang TV dito. Hindi ko alam kung maon natin yan. Tapos, ayan, may sink. May pa-sink sila. Meron silang. Ganito yung kulay ng hospital nila dito. Hindi to siya sobrang laki. Yung kay Jenny dati, I think same lang man siguro. Iwan ko kay Jenny 2020 ko pa ba gipanganak. Ito dito. Strong pa yung Inday Hindi pa ganun kakuan si Inday dali pa naman sa Wayne. Tapos yan, meron silang mga paganyan, mga connection. Meron akong tubig dito na meron akong ganito. Sa aking kamay ni Inday Elgin ninyo, kay maganak si Inday Elgin, sige nagpanganak. Sige banat panganak day. Kay wa man na plano ni nga lalabas day siya today. Strong ang mami. Dapat mag-strong nag-labor sa mami. Contraction bitaw hindi ako makasalita mga ayos Sobrang sakit mang contraction. Pero apart man yung construction. Sobrang layo-layo ng contraction ko. Hindi siya ganun na malapit-lapit lang talaga. At saka ayan, may pa suga-suga sila. Ako lang muna nandito ngayon. In and out yung mga nurses at midwife. Mag-check lang sila sa akin. Tapos, mayroon silang inaasikaso nga dahil kailangan daw yung kuan ko, yung blood. Kinunan ako ng maraming dugo. Ayan, kay i-sample nila, titignan nila kung okay ba lahat para sa, ayan nagdugo-dugo. Nag-antay lang ako sa kanilang mga decision. Hindi ako pwede malikramo na, sakit na kayo, nag-labor na ko. Hindi ako pwede maganon-ganon. Dapat asikasuhin yun ako. Hindi ako ganon-ganon. So, pistol. So, if you wonder, Inday Elgin, namamanas na talaga aking mukha. Kaya ganyan pala yan. Kayo, namanas ba kayo nung naglibor na kayo? Namamanas yung aking mukha at paa. Ayan, pinalitan ng damit ko kanina.
Nag-ano pa ako kanina. Nag blue man yung aking damit. Tapos pinabihis ako nila. Kay dapat ito daw open ito sa likuran. Ito yung pinabihis akin. Ang contraction yung pinakaayaw ko kay madadaot yun ang iyong mukha, no? Pag mag-contraction ka. Pag mag-contraction ka, hindi mo na maisip na mag-video-video pa ako sa aking mukha. Ganun, hindi na maisip-isip na mag-video-video pa sa aking mukha. Wa na. Kalimutan na talaga yung lahat ng mga pagbablog, pag ano. Tapos, pagbuak ng aking tubig, hindi ko naisip, uy na, mag-video pa ako para pukawin si Wayne, ganon. Wala na talaga sa aking isip yan lahat-lahat. Isip ko na pukawin ko si Wayne para isugod niya na ako sa ospital. Pag nasa situation na ganyan pala, hindi pala diretso-diretso. Nag-usap ng katong lalaki, sabi niya, Sam, kay 2 days na. Imagine mo 2 days, 3 days maglibor, 24 hours. Sakita na, oy, mag-contraction. Sa akin kasi mild lang, kaya na-transfer pa nila ako from the house papunta dito sa hospital. Kaya kung nagdiretso-diretso yun kanina sa bahay na pagkaano water break tapos mabilisan daw. Iwan ko, iba-iba daw sa mga tao. Kung mayroong iba na straw, diretso, mayroong hindi. Pero takot na takot ako kanina sa bahay. Uy, kay sabi ko, ipapaanak mo. Sabi ko sa lalaki, ipapaanak mo ako dito sa bahay. Kay lahat ng equipment, nandun na, may towel, mayroong yung sa bed ni Wayne, doon sa kwarto ni Wayne, ginawa lahat. Yung mga, ganun, gas, oxygen, mayroon na doon. Sabi ko nga, ano ako normal. Nag-uol yun talaga ako kaya kung ipanormal nila ako. Iniisip ko, paano kaya ako mag-utong no? Na first time ko maranasan lahat. Sabi niya, no. After ka makausap ng midwife, either sila yung mag-decide ipanormal ako dito sa hospital or cesarean section. Tapos yun, kanina nakausap na nila doon na kung hindi pa gikuan ko kanang GIE ba, GIE ko kanina, kaya hindi pa man sobrang super masakit. Pag IE sa akin, sabi ng doktor sa akin na kung kaya ko daw kuan, kaya ko pa daw, mag-antay pa, tapos yung blood test, if okay lahat, cesarean nila ako. So, nakahinga yung inday, relax. Kaya sinasabi nga ng iba sa akin na doktor diha ay mga nurses, di man yan siya naglibor. Ganun ang sabi na, hindi man yan siya naglibor. Kay parang okay, normal naman siya. Pero meron namang mga dugo. Pinakita ko yung mga, yung mga pads. Kaya nagamit man ako ng pads. Mayroon siyang pink na dugo. Tapos, mayroong lumalabas na mga tubig-tubig, ganun. Pero hindi sobrang worst. Kaya, hindi din siguro sila nagmamadali na, diretsuin na to, diretsuin. Wala. Antay lang talaga ako sa mga desisyon nila sa aking sarili. Tapos, yung doctor is Asian siya na parang galing sa ibang country. Pero, mabait siya. Nilagyan ako ng parang tube na dito sa aking giti. Sinukat nila, tapos sabi, malayo pa man daw. Malayo pa daw ang baby na ulo. Yung parang, meron siyang parang laki gano'n, tapos yung finger, gano'n o pag yung sinigaw talaga ako, bahala ka, hindi talaga ako mag-ulaw-ulaw, magsigaw. Sabi ko, aray, gano'n, sakit man din no? First time ko na kay Jessica, Jenny, uy, relax, ragyod inyong inday. Wala, yun yung nasa hospital na, wala, relax. Patur-tur pa ako nun kay Jenny na, hello guys, dito ko nanganak. Wala man ko naglibor. Kay schedule man yun siya. Schedule naman din itong akin. Itong pangatlo, kaso buwakan man tag tubig. Di na wala yun siya na schedule. Kaya akala ko relax lang talaga ako. Hindi pala talaga the same all the time kay Jessica, relax, Jenny, relax.
dito ngayon sa akin. Oh, wala akong kain-kain. Kay nare-remember ko kay Jessica, bawal na ako kumain at kay Jenny. Sobrang gutom.